Welcome back sa BJames TV. So matagal tayong hindi nakapag-vlog at hindi tayo nakapag-turo about sa mga arcade machine build natin at yung mga ginagawa natin. Itong video sa Tumakabilog, turo ko lang sa inyo, commonly question kasi sa akin to sa comment section or nagme-message sa akin, paano daw mag-wiring ng Pandora Arcade. Turo ko dito sa videos, napakadali lang naman yan. Pag-connect lang talaga doon sa Quizlet na sinasabi nila. So syempre, kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo ng channel ko, BJames TV. At i-hit mo yung notification bell para pag nag-upload ako ng ganitong videos or tech tips videos ay ma-notify kayo. Alright? Well mga kabilog, bago natin simulan ang pag-wiring, pakita sa inyo, simulan muna natin sa mga wiring. Ano ba yung mga wiring na kailangan natin at kung ano yung Pandora Arcade na ginagamit nyo bago kayo mag-wiring. Kasi kapag hindi nyo to alam mga kabilog, malilito kayo dun sa wiring ng mga arcade machine na i-build nyo. So meron kasi tayong dalawang types ng Pandora Arcade na binibuild natin. May gamit akong dalawang Pandora. Ito ginagamit ko to mostly. So ito yung isang Pandora type. So itong Pandora DX, to ginagamit ko to. Ang ginagamit kasing wiring nito, so nagkakaiba kasi sa wiring, nagkakatalo sa wiring at nakakalito pagka hindi mo kabisado. So ang gamit kasing wiring na ganitong type ng Pandora is 40 pin wiring. So dapat ganito yung wiring nung kasama nung Pandora ito. So nakahiwalay ito mga kabilog. Ayan. So yung maikli is yung player 1. Player to yung mahaba. Ang pag-wiring naman ito mga to, i-connect mo lang to sa 40 pin. Yan. So, ito yung 40 pin slot. I-connect mo lang yan ng ganyan. Yan. So, ganun lang. Ito naman, sa wiring na naman itong mga to, tuturo ko mamaya. And then, yung second type ng Pandora is itong, ayan, itong JAMA board. So, pag sinabing JAMA board, medyo mas marami itong wiring mga kabilog. Ang wiring kasi nito is 28 pin JAMA wire. So, marami siyang wire, kompleto siya. Pwede mo rin kunin yung power supply nito eh. Pakita ko sa inyo gaano karaming wire. So, yan. Yan, galing karami yung wire nung 28 pin kasi may kasama na siyang mga power supply, speaker. So, nandiyan na lahat. All in na siya. And then yung power supply niya, wala akong mabili dito sa market, so ginagamitan ko na lang siya ng 12 volts. Yung box type kasi na metal, dito muna rin ko connect yun eh, kasama na yun dito. Actually hindi ko na ituturo sa inyo to kung paano mag-wiring nito kasi maraming wiring to kung paano isasalpak sa mga buttons. Doon na lang tayo sa isang type na Pandora na ginagamit ko. Itong 40 pin. So, mas madali ito mga kabilog. Marami na rin gumagamit ito. Sa pag-wiring naman mga kabilog, huwag kayo malilito lagi. Ito yung player 1. So, sa player 1, ang unang iwa-wiring mo dyan, itong mga to. And then, nga pala, meron tong 2 types of pin size. Meron tong 4mm tsaka yung 2.8mm. So, yung 2.8mm medyo mas maliit dito. Ito kasi 4mm to, malalaki. Mga micro switch kasi na sinasaksak dito, kaya ganito kalaki. Ngayon naman, kung may buttons ka, wala akong masample na buttons. So itong black, para sa pag-wiring naman, tuturo ko lang sa inyo kung paano mag-wiring. Kasi dami nalilito, nagtatanong lagi sa akin sa page ko. So pag-wiring, itong mga black, lahat to sa ground ng micro switch. So kung makikita mo itong picture sa taas, pag nakita mo yung micro switch, sa baba lagi itong ground, itong black. Tapos ito namang mga colored na to, ito alamin mo to isa-isa. Actually meron naman to sa manual, itong mga color nito. Pag bumili kayo ng ganitong Pandora, so marami kasi ito sa market, sa online, bibili yan. I-retrace mo lang. Basta itong ground lagi, merong each micro switch, yung nakita nyo sa picture, merong isang nakasaksak sa gitna. So may dalawa kasi nakatusok na ganun. Sa may bandang baba, ito yung i-connect mo. Tapos itong sa taas naman, sa micro switch, ito yung i-connect mo naman. Yung may color. Example, ito.
blue is letter A, yung violet, letter B. So pag susunod-sunurin mo na lang siya kung ano yung gusto mong ilagay dun sa buttons ng arcade mo para maayos mo siya. Kasi i-trace mo rin naman to isa-isa kung ano yung letter A, B, C, D, E. So madali na lang yung mga kabilog. So hindi ko lang mapakita sa inyo nung actual. Wala kasi yung buttons dito sa kwarto. So ganun lang. I-connect mo siya, 1 buttons for 1 ground, then 1 active naman yung pagka nag-press ka, ito yung magbibigay ng signal. Yan, itong mga wire na to. So sa player 2, ganoon din, the same lang din, tagi-isa sa microswitch nito, tagi-isang ground, tapos sa kabila naman, trace mo na lang kung anong color yung letter A o letter B. Pakikita mo naman to sa settings, pag pumasok ka sa settings ito. Lahat naman yung Pandora may settings yan. Doon sa key settings para ma-check mo kung ano yung mga letter ng mga to. Kasi iba-iba kasi yung 40 pin wire to. Kada color may klaseng, iba-ibang klaseng letter yan. Hindi lahat pare-pares nakukuha ko. So, sa pag-wiring, ganun lang. Huwag kayong malito. And then sa coins naman, sa nagtatanong ng coins. Depende, hanapin nyo yung wiring dito. Itong isa na to, kukuha lang kayo dito. I-connect nyo to sa ground ng power supply. Negative sa negative. Tapos ito namang, ito ang coins ko dito kasi yung pink. I-connect ko naman to sa coin slot. Yung white wire naman ng coin slot. Nakakonect to dito para mag-read yung coin slot nyo. Tapos naman, kung gusto mo mag 4 player, kasi meron yung iba nalilito rin, ilalagyan nila ng USB encoder. So ano nga yung USB encoder? So ito yung USB encoder mga kabilog, ginagamit to mostly sa computer na gusto magkaroon ng fighting stick. So may videos tayo kung paano gumawa ng fighting stick. So pwede mo rin naman gamitin to sa mga Pandora arcade. Ito example, pag wala kang, yan, may USB port. Yan. So ito yung USB encoder. May explanation na tayo nito sa videos na to at gumawa na tayo. So kung gusto mo mag USB encoder, pwede naman, kaso limited to mga kabilog. Mayroong mga games na hindi gagana, depende dun sa games. So mostly mga PSP games, nag-iiba yung settings. So maganda gamitin ito mga kabilog kung yung Pandora arcade mo is 4 player. So pang extension ng 3 to 4 player. So para hindi kayo marito, kung gusto nyo itong gamitin nyo, tanggalin nyo na lang to. Pagka ganito yung Pandora nyo, Pandora arcade, so tanggalin nyo na lang itong 40 pin, tapos ito na lang gamitin nyo. Kung gusto nyo ganitong gamitin, USB encoder, so pwede magsaksak kayo ng dalawa, player 1 and player 2. So wala na tong 40 pin. Yun lang, may mga function kasi dito na wala si USB encoder. So nasa sa inyo lang kung gusto nyo gamitan ng USB encoder, or kung magpo 4 player kayo, 1 player and 2 player, then 3 to 4 player. So ganun yung setup ng USB encoder. Ito yung ginagamit ko sa mga computer arcade na. Ito na yung mostly sa mga builder, ito ginagamit nila USB encoder para ma-config nila yung gusto nilang buttons para dun sa mga games na yun. Saka madali lang to gamitin, plug and play lang din to sa mga games ng PC. Pero pagdating sa mga emulation, retro arcade games, i-config mo to kung ano yung mga buttons na gusto mong ilagay para dito. So yun lang mga kabilog, at sana hindi kayo nalito dito sa konting tutorial natin, at hope nagustuhan nyo yung videos. At ngayon lang tayo nakapag-upload ulit dahil medyo busy tayo sa mga arcade build natin. Soon gagawa tayo ng medyo na pag-iiwan tayo sa PC tips content natin. Hope makagawa tayo sa sunod na vlog natin. So share ko lang sa inyo at sana nakatulong tong videos na to. At syempre huwag mo kalimutan subscribe na yung channel ko, D James TV, at baka pwedeng pahit na rin notification bell para pag nag-upload ako ng mga ganitong videos or tech tips videos ay ma-notify kayo. Alright? Kita-kits na ng mga kabilog sa susunod na vlog natin. Peace out!